Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa akdang Ang Matanda at ang Dagat. Akda ni Ernest Hemingway, isinalin sa Filipino ni Jose Manuel Santiago. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa akdang Ang Matanda at ang Dagat. Ang pamagat ng kwento ay Ang Matanda at ang Dagat. Narito naman ang mga tauhan. Una, si Santiago, isang matandang mangingisda na hindi nawalan ng pag-asa na siya ay muli ring makahuhuli ng isda. Ang ikalawang tauhan ay si Manolin, ang apprentice ni Santiago, ang tanging tao na nag-aalala sa kanya. Ang sumunod naman ay mga mangingisda at mga turista, ang nagkagulo sa kalansay ng nahuling marlin ni Santiago. Narito naman ang tagpuan. Una ay kubo kung saan nakatira si Santiago. Ang sumunod naman ay ang Gulf Stream kung saan si Santiago ay pumunta upang manghuli ng isda. Doon niya nahuli ang malaking marlin. Ang sumunod naman ay baybayin kung saan nakalagay ang bangkang ginamit ni Santiago sa kanyang pangingisda. Doon nakita ng mga mangingisda at turista ang kalansay ng nahuling marlin ni Santiago. Ang sumunod naman ay sa cafe kung saan nanggaling ang mga turistang nagkagulo sa paligid ng bangka ni Santiago. Ang sumunod naman ay sa Africa, isang lugar sa panaginip ni Santiago. Narito naman ang galaw ng pangyayari. Sa panimula, makikita ang pagpalaot ni Santiago sa dagat sa loob ng 84 na araw na walang huling isda. Sa suliranin naman, makikita ang kamalasang nararanasan ng matandang si Santiago. Ito ay ang kawalan ng huling isda. Ang sumunod naman ay papataas na pangyayari. Ang pangingisda ni Santiago nang hindi niya kasama ang kanyang batang apprentice na si Manolin. At para naman sa kasukdulan, ang pakikipaglaban ni Santiago sa marlin hanggang sa ito ay kanyang at maitali sa gilid ng bangka. Ngunit dahil sa naman ng marlin ko kaya naakit naman ang mga pating dito. Muli ay nakipaglaban si Santiago sa dami man ng pating ng kanyang. Ngunit patuloy pa rin na sinusundan sila ng iba pang mga pating. Sa huli, ang marlin ay naubos din ng mga pating. Para naman sa kakalasan, si Santiago ay umuwing pagod na pagod dahil dito siya ay agad na nakatulog ng mahimbing. Naumagahan ang kanyang bangka ay pinagkaguluhan ng mga kapwa niya mangingisda at turista dahil sa napakalaki ng kanyang nahuling marlin. Para naman sa wakas ng kwento, ang pag-uusap ni Santiago at Manolin na sila ay magsasama na muli sa pangingisda. Nang makatulog muli si Santiago, siya ay nanaginip. Napaginipan niya ang kanyang kabataan. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mahahalagang impormasyon sa akdang Ang Matanda at ang Dagat, akda ni Ernest Hemingway, isinalin sa Filipino ni Jose Manuel Santiago. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!